And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga po ang pinaka-latest na balita nating nasagap ngayong araw mga kababayan. Manuel Mamba dinisqualified bilang gobernador ng Cagayan mga kapatid. Naku po, ito na nga yung sinasabi ko mga kababayan Unang tingin ko pa lang dito kay former Governor Manuel Mamba mga kababayan, medyo hindi na talaga maganda, no, yung aking pakiramdam sa kanya. Daway pa lang siya mga tuwiran mga kapatid, no, patungkol doon sa mga Chinese students, no. Makikita mo talaga sa kanya, or kahit ako mga kababayan, no, nakita ko talaga sa kanya na there is something talaga sa taong ito mga kababayan, no, especially sa usapin pagdating sa pera mga kapatid, no. At ngayon nga mga kababayan, lumabas itong baho, no, ni former Governor Manuel Mamba, at ito din yung dahilan mga kapatid kung bakit na disqualified itong si Manuel Mamba bilang gobernador ng Cagayan. Naku po mga kababayan, at yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like na rin po ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito mga kapatid, pakinggan muna natin itong balitang ito. Balita naman sa lalawigan, dinisqualify ng COMELEC si Manuel Mamba bilang gobernador ng Cagayan. Nako. Di ba mga kababayan? No? May pasabi-sabi pa siya na baka magrevolusyon ang Cagayan, ano? Pagka tinuloy yung planong pagpapasara at pagpapaalis sa mga in-check na mga estudyante. Tapos yun pala mga kapatid, no? Baka nga siguro itong si gobernador ay may mga sikretong interest dito sa mga estudyanteng ito mga kababayan, dahil nga ayon nga dito, no, sa balitang ito minsana na ring nasangkot si gobernador, si ex-gobernador pagdating sa usapin ng pera. At hindi lang basta pera yun mga kababayan, dahil ito ay pera ng kaban ng bayan mga kapatid. Ito, pakinggan natin. Ayon sa COMELEC First Division, paglabag sa batas ang paglalabas umano ng public funds ni Mamba sa kasagsagan ng kampanya noong taong 2022. Oh, di ba? No, dito talaga natin makikita ang totoong kulay ng isang tao mga kababayan pag pinag-uusapan na. Naku po, yun na nga mga kapatid, ano? Kaya siguro itong si former Governor Manuel Mamba interesado dito, no, sa usapin ng mga patungkol dito sa mga estudyanteng in-check, no, na nagsidagsaan diyan sa kanyang bayan diyan sa Cagayan mga kapatid. Dahil nga mga kababayan, baka merong kinikickback itong si former Governor Manuel Mamba pagdating diyan, no, sa dalang pera nitong mga bansang at mga estudyanteng Chinese, no, na straight from China. 'Di ba? Hindi mo talaga maiwasang maghinala patungkol dito sa taong ito, dahil kung dito pa lang mga kapatid, no, sa kanyang mga naging naging akusasyon laban sa kanya patungkol noong nakaraang election 2022, related sa pera yon, no? At hindi lang basta pera yon, yun po ay pera galing sa kaban ng bayan mga kababayan, 'di ba? So sa madaling sabi, merong history na itong si former Governor Manuel Mamba pagdating sa mga money matters. Yung alam mga kapatid, hindi maganda yung kanyang history dahil nilustay niya di umano, no, ang pera ng kaban ng bayan, no. So ngayon, parang unti-unti nang lumilinaw talaga mga kababayan kung bakit ganon-ganon na lang itong pagmamalasakit ni former Governor Manuel Mamba dito sa mga estudyanteng Chinese, dahil meron siguro siya ditong kickback mga kababayan. Ulitin nga natin. Labas umano ng public funds ni Mamba sa kasagsagan ng kampanya noong taong 2022. Biruin mo yan, no? Ginamit mo yung pera ng kaban ng bayan, ginamit mo yung pera ng mamamayang Pilipino para sa pansarili mong interes, no, pagdating sa politika. Oh. So ngayon, mga kababayan, no, malinaw na kung bakit ganon-ganon na lang itong si former Governor Manuel Mamba
magsalita at magbanta na baka magkaroon ng revolusyon kung sakaling pinakialaman nyo yung mga estudyante na yun at pinauwi nyo doon sa sarili nilang bansa. No? Pinabalik nyo ng China nang walang basyan. Kasi nga mga kapatid, no, posible na pinagkakainteresan din ni former Governor Mamba itong mga estudyanteng Chinese. Dahil nga mga kababayan, no, ayon doon sa balita, may 2 milyon bawat diploma mga kapatid. 'Di ba? So kung tama yung balita noong nakaraan na meron di umanong 4,600 dyan na mga Chinese, no, sa kanilang lalawigan, abay malaki-laking pera talaga yon mga kababayan. Ito, paglilinaw lang mga kapatid ha, hindi ko po pinaparatangan itong si Governor, si former baka si ex-governor, no? Hindi po natin siya pinagbibintangan. Ito ay opinion lamang at tamang hinala lang tayo dito mga kapatid sa ating sinasabi. Kanya nga lang, no? Para kasing tumutugma yung ating mga analyzation mga kababayan patungkol dito sa taong ito kasi based dito sa record niya mga kapatid, no? Sa hinaing kaso kung bakit siya po ay natanggal bilang gobernador, hindi natanggal, na disqualified bilang gobernador, 'di ba? Based on history mga kapatid, no, sa kanyang mga pinaggagawa nung nakaraang eleksyon, parang tumutugma yung mga hinala natin na medyo mahilig si gobernador, no, sa mga bagay patungkol sa pera. 'Di ba? Anyway, mga babayan, ano? Wala naman tayo doon, no, sa kung ano man yung pinaggagawa niya noong nakaraang eleksyon. Ang sa atin lang din naman kasi dito mga kapatid, no, yung national security natin na kung saan posible ngang mailagay, no, sa delikadong sitwasyon kung paninindigan ni gobernador itong mga Chinese students na ito. Kanya nga lang mga kababayan, I don't know kung paano niya gagawin yan ngayon dahil siya po ay disqualified na bilang gobernador at siya ngayon ay isa na lang ex-gobernador. At ang malamang mga kapatid, no, ang sasalo sa kanyang pwesto bilang gobernador is yung vice governor mga kababayan. 'Di ba? Buti na lang mga kapatid at nadinig agad, no, yung hinaing ng taong bayan. Nakakakuan lang, no, nakakatuwang isipin, no, na nabigyan agad ng solusyon, no, yung ating pangamba dito sa pinapakita ni former Governor Manuel Mamba pagdating dito sa mga estudyanteng Chinese. 'Di ba? Kasi paano na lang mga kapatid kung nanatili pa siya sa pwesto niya bilang gobernador tapos ituloy niya yung mga sinabi niyang baka magrevolusyon. 'Di ba? Malaking kaguluhan 'yan mga kababayan. At posibleng makompromiso nga, no, yung ating national security dahil sa kanyang mga pansariling interest. 'Di ba? Iba kasi mga kapatid ang interest ni former Governor Manuel Mamba. Kasi yung kanyang pinaglalaban is para doon sa mga estudyanteng Chinese at hindi para sa ikabubuti ng ating bansa, mga kababayan. Oo, sabihin natin na posibleng mag-benefits, no, ang Pilipinas dahil dyan sa pagdagsa ng turista sa kanilang bayan. Ang problema ng mga kapatid, yung turistang dumadagsa dyan galing po doon sa bansang China na kung saan may maitim, no, o may mga matitinding pagbabanta laban sa atin, no, 'di ba? Hindi maganda 'yon talaga mga kababayan, no. Ngayon kung ano man yung dahilan ng kanyang pagka-disqualified bilang gobernador, labas na po tayo doon mga kapatid. Ang sa atin lang dito, at least na-address yung ating pangamba dito sa kanyang mga pinaglalaban, mga kapatid, na taliwas sa ating paniniwala. Tuloy. Sapat na raw yang basihan para ma-disqualify si Mamba bilang 2022 gubernatorial candidate. Nako po, ikukompromiso mo ang iyong bansa, 'di ba? Dahil nandiyan sa mga pansarili mong interes. O ngayon, bumalik sa iyo yung mga pinagagawa mo, gobernador. Sana bago ka nagsalita ng ganun, gobernador, sinigurado mo sana muna, gobernador, na hindi ka mabubutasan ng iyong mga kalaban. 'Di ba? O ngayon, wala na. Hindi pa natin alam kung
hahayaan ka pang tumakbo sa susunod na eleksyon. Diba? Sana kasi gobernador, kung naging makabayan ka lang, hindi ka naman sana masisilipan dyan ng iyong mga katunggali sa politika. Diba? Problema kasi masyado kang halata eh. Diba? Hindi mo man lang inisip yung kapakanan ng ating bansa. Nandun naman tayo sa gusto nyong kumita yung inyong lalawigan. Ang problema lang kasi hindi kasi maganda hindi kasi maganda yung pinaglalaban mo eh. Dahil yung mga estudyante na sinasabi mong may dalang tawag nito, tulong sa inyong turismo ay galing mismo sa bansa na kung saan may mga pagbabanta na binibitawan laban sa atin. 'Di ba? At nakasalalay doon, nakukompromiso or posibleng makompromiso ang ating national security. Pag yan ay naipagpatuloy mo. 'Di ba? Anyway guys, hanggang doon na lang tayo sa issue ni Governor Mamba dahil ayon nga dito sa balita mga kapatid, na-disqualified na siya bilang governor at pinalitan na po siya yata ng kanilang vice governor. Diba? At least naayos na ang problema natin and hopefully itong si vice governor na tatayong governor ngayon mga kababayan i-secure niya or gawa niya ng paraan itong pagdagsa ng mga inchik diyan sa kanilang lalawigan sa Cagayan, especially dyan sa Tugigaraw mga kapatid, and sana i-address na itong issue patungkol sa bayaran ng diploma na nagkakahalaga ng 2 milyon at paimbestigahan mga kapatid para kung sino may yung mga sangkot sa scheme na yan pananagutin sa batas at magkaroon ng hustisya itong ating bansa laban dito sa mga dayuhan na may maitim na balak dito sa loob ng ating bansa. Hanggang dito na lang mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like itong video na ito. Adios.